Hello. Uh, this is an extra broadcast so far, but this time I'm not doing a live streaming because it's useless. I don't have people watching my live broadcast. Sometimes I have two, sometimes one, sometimes three. So it doesn't really matter. I think I would rather upload a full video rather than have a live streaming that is not really worth anything. Nobody's watching. So this one, of course, later on, some people would stumble on it and they might watch it. So that's the only consolation for that. But for live broadcast, I don't think they amount to anything. And so this evening, we're kind of joining the cinematic fiasco, what's going on to the government this time, what's going on to a host of national issues. There are a lot, especially this time around. We got Office of the Vice President and the previous Deputy Secretary, who has been in a real bad image for the past few days, and that's a real big problem for the BP right now. Tuwa, tingnan mo, nakakabuisit din when you think about it. Because if you are part of the DepEd, as in myself, na part ako ng DepEd, hindi to maintindihan ng mga hindi taga-DepEd. Wala naman kayong alam eh. Yung iba dyan, ang gagaling magtalak. Ang galing gumawa ng comment. Ano naintindihan nyo? Taga-DepEd ba kayo? Ha? Taga-DepEd ako. Isa akong public school teacher. At hindi ako public school teacher na bakante ang utak. I've been formerly part of the national government. Still part of the national government being sa DepEd. But before I was part of special projects of the government. I used to be part of the UTR. Itong suot kong t-shirt ngayon was during the time when I was still part of the UTR. See? That's what I'm saying. That is South Long Hole Project Management Office. Okay? So I'm not saying things here for naught. I'm using now a DOTR Type B uniform during the time when I was working with them as a highly technical consultant. See? Now, one thing with what happened to DepEd, when you think about it, the expenditure of money that was done during the time of VP Sara, what has been left behind as part of the program, supposedly what you call today matatag curriculum na hindi naman matatag. At ang mga tao ay sobrang bilib kay Vice President Duday. Okay, that's how some people calling her Inday, Duday, whatever. I don't care. Our loyalty bilang mga Pilipinos dapat sa gobyerno ng Pilipinas. Yan yung problema sa atin. Nag-aaway sa tawag nito, nag-aaway sa mga comment kahit yung sa YouTube, sa may mga news. Kinakampihan lahat ng taga Mindanao para pa rin si Duterte. Ha? Yung parang yung gobyerno na gusto nyo ay Duterte. Na ang Pilipinas, palitan natin ang pangalang Duterte. Dahil hindi mahalaga sa inyo Pilipinas, ang mahalaga sa inyo Duterte. Magising kayo, oy. Ha? Bakit? Duterte lang bang mayroon sa Pilipinas? Wala bang ikaw? Mag-isip ka ikaw. Ha? Isipin mo sarili mo. Hindi ang politiko. Isipin mo ang gobyerno na para sa lahat, para sa iyo. Hindi para sa kay Duterte. Ba, ano pinalamon sa iyo nun? Ikaw, nagpalamon doon. Pinagsahod mo yun. Marami sa ating mga Pilipino, tatanga-tanga, kung hindi bubo-bubo. Kaya tagalogin ko to. Kasi it goes without saying na mas naiintindihan to ng mas nakakarami na hindi nakakaintindi. Bilang isang tauhan ng gobyerno,
at bilang isang guro ng pampublikong paaralan, guro ninyo. Dahil ako'y pinagsasahod ninyo. Ha? Obligasyon ko. Hindi lang turuan ng mga anak nyo, pati rin kayo. Kung naliligaw kayo sa mga paniniwala, sa paningin sa gobyerno, sa dapat na perspektibo na tinatanaw nyo, abay, makinig muna kayo. Hindi tama na nakatuon kayo sa tao. Oo, mahalaga, Marcos kami. Ha? Ano ngayon? Wala ka bang apelyedong sayo? Gamitin mo apelyido mo. Para ka sayo. Ang Pilipinas at ikaw. Mauna ka. Hindi yung iba. Remember this. Ang politiko, papalit-palit lang yan. Mag-expire ang term, bago naman. Hindi pwede na yung utak mo para sa kanila. Hindi pwede na lagi ang iniisip mo kapakanan nila. Mag-isip ka para sa sarili mo, para sa bayan mo. Dahil at the end of the day, ang mas mahalaga ay kung ano ang mayroon para sa mga Pilipino at hindi para sa mga politiko. Mabuhay tayo bilang mga Pilipino na ang pinapahalagahan ay ang sarili nating kapakanan, kapakanan ng bayan ng Pilipinas at hindi kapakanan ng politiko. Dahil sila, sa panahon na nakaupo sa pwesto, pinagsasahod natin sila. At kung ano mang ginagawa nila, yan ay tungkulin nila para sa atin. Dahil siya na nag-apply na maging mayor, nag-apply na maging kapitan, nag-apply na maging congressman, nag-apply na senador, nag-apply na vice president, nag-apply na president. Intindihin mo yon. Yan. Hindi yan na, siyang nanalo, siya yung the best. Excuse me. Bayad sila. Kung may ginawa man sila, dapat nila yung gawin. Intindihan na. Yan ang problema sa maraming Pilipino eh. Ginawa niya yun. May mga presidente tayo nag-perform ng sobra-sobra. Balikan nyo na lang ang record. Hindi na tagtatanga-tangahan. Yan ang problema sa atin. Hindi tayo marunong magbasa. Problema namin yan ngayon. Sa DepEd, high school ako, nagtuturo, pinapadala sa amin galing sa elementarya. Hindi marunong magsulat at magbasa. Paano yan pumasa? Tapos ngayon, sisihin kami sa high school. Kaya wala akong doubt na marami dyan ngayon ay parents na hindi nakapagtapos ng high school, hindi rin marunong magbasa. Kaya nga hindi kayo nakakaintindi, ayaw nyo magbasa eh. Sa halip na magbasa, ayaw. Gusto lang makinig sa chismis. At kung turuan ng tama, ayaw dun sa tama kasi gusto maging tanga. Di ba? Mas maganda maging tanga-tangahan. Ayaw nang matuto. Ba't ka matuto? Mas okay yung uto-uto. Available lagi ang mga bagay-bagay na dapat nyong malaman. Saan nyo mapupuntahan yan? Official Gazette of the Philippines. Doon sa site na yun, Official Gazette. Doon nyo mababasa sa Gazeta ng Pilipinas ang mga batas, ang mga nangyayari, mga pulisiya ng gobyerno na maraming Pilipino ang walang kaalam-alam. Ang iba, dahil hindi lang na hindi ayaw nila magbasa, hindi marunong magbasa. Kaya nga pag nakikita mo yung mga comment ng iba, marunong magsulat, pati spelling, napakasimple, hindi alam, pambira. Kasi nga hindi marunong magsulat ng maayos. Ayun, trying hard magsulat, tatanda na. Marunong magsulat ng maayos, pero sa yabang, abay sobra. Pag mag-comment, akala mo kung sinong marunong. Tingnan mo ang sinulat. Abay, sulat ng uto-uto. Sa kayabangan, kadami-dami. Pagkagaya din ng maraming estudyante. Turuan mo. Anong tanong? Wala, sir. Tanungin mo. Doon sa tinuro mo, walang alam. Very typical. Di ba? Kasi nasanay tayo sa bahay natin. Ang alam natin, sa halip na makita, si nanay at si tatay nagbabasa, andun sa harap ng TV. Walang nagbabasang magulang.
Napakadali sundan ng mga anak ang nakikita sa magulang kaysa pakinggan at sundin ang sinasabi. Alam niyo yon? Ano nga sabi ng psikolohiya? 80% ng learning ng utak ng tao nanggagaling through what? Visual. O sabihin nyo, di sir, tama yun. Nanonood kami ng TV kasi visual. Oo nga, ang problema, mali, pinapanood nyo. Ano yon? Bayad na mga broadcast. Di ba? Oh. Basa kayo ng libro. 80%. At least doon, walang malian. Walang dinagdag si reporter. Ikaw ang nagbabasa ng script ng batas, ng script ng pulisiya, hindi kung sino-sino ang nagdadagdag ng kung ano-ano sa pinagsasabi na totoo na batas at pulisiya ng gobyerno. Alam mo ang programa dahil binasa mo. Isabihin nyo, ano pa sirong kailangan ng social media? Social media nga, social media. Hindi ibig sabihin yan, batas at pulisiya. You have to go to the proper sites of the government. Kaya ang problema, awayin natin ang gobyerno, na tayo din ang may gawa, ginawa nating bobo ang gobyerno, nalagay tayo ng mga opisyalis ng munisipyo na kakantog-kantog ang utak. Di ba? Lalagay tayo ng mga congressman na talbog ang paningin. Lalagay tayo ng mga senador na bakante ang kukote. Tapos, sisisihin natin ang gobyerno. Bakit walang magandang pulisiya? May tama ka ba? O tinamaan ka? Di ba? O tingnan mo nangyari ngayon. Ano nangyari dito sa kay BP Sara nyo? Ako hindi ko binuto yan. Wala akong pakialam dyan. Ba't ko naman yan bubutuhin? Di ba? Kaya, wala akong pakialam dyan. Kahit anong pinagsasabi niyan, wala akong pakialam sa kanya. So, whatever happens to what she's doing right now, I don't really care. Okay? So, kung ano man nakikita nyo, that fiasco in the government right now, it's not my concern. Why? Because Sara is simply a damaged good. Yan ang mayroon ngayon. Yan si BP Duday. Walang duda. Wala nang utak. Ha? Yung asal niya, hindi asal abogado. Asal manginginom. Parang sa marami sa inyo. Hindi na nga marunong ng tama. Hindi pa alam kung paano gumawa ng tama. Yan, di ba? So ano, may disagreement. Ayaw niyong maniwala. Tingnan niyo sarili niyo. Alam niyo yan. Kasi alam niyo hindi kayo marunong, di ba? O, kagaya ng marami naming estudyante, nakarating ng grade 7, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Hindi kayo nakakatuwa. Tapos kung magkomentaryo kayo, puro kayo marunong. Para kayong vice president. Senseless. Useless. Walang naiwang mabuting ginawa. Anong naiwan niyang ginawa sa DepEd? Ha? Oh, kayo maraming mga alam, ano? Pero wala kayo talagang alam. Sa amin na taga-DepEd, alam naming wala. Wala siyang iniwan, kundi ano? Katangahan. Pati aming source ng material, ng matatag curriculum, mali-mali. Alam niyo yun? Hindi niyo alam yun. Pero kayo, Sara kami. Tigilan niyo ang pagkampi sa politiko. Kampihan nyo naman ang Pilipino. Kampihan nyo ang gobyerno. Kampihan nyo ang sarili nyo. That's the best way to be a part of the government. Because at the end of the day, tayo pa rin. Tayo pa rin lang ang magkasama, hindi naman ang politiko. Kailan nyo nakasama ang mga yan? Kailan kayo kumain sa mga dyan? Kailan nyo sila aktual na nakadaop ang palad? O baka ng kumpanya. Nakapaglamano ka, nakapag-visual, nakapag-picture. O ano yun? Tawag doon. Katangahan, di ba? Marami kayo noon. Sobra, overflowing kayo noon. Ang saya-saya, di ba? Saya-saya, sisigaw-sigaw, sasayaw-sayaw, kasi tatanga-tanga. Start thinking right. Mag-isip ng tama. Hindi hindi nakakalagnat. Di ba? Hindi ka madidinggi pag mag-isip ka ng tama. Kaya ba niyang gawin ang kanyang ina-apply ang trabaho? Pag mag-apply nga sa inyo ng katulong inaalam nyo, marunong ka ba magluto? Ha? Inaalam nyo kung hardinero, marunong ka ba magtanim? Inaalam nyo kung driver, marunong ba siya magmaniho?
Pero kung kandidato, marunong lang magbudot, panalo, di ba? Kaya sinasabi ko paulit-ulit, ang butanteng Pilipino, 80% bobo. Klaro? Hindi kayo nakakabusit? Nakakawalang hiya. Sobrang walang kaparihong katangahan na hindi ko maintindihan kung bakit tayo masaya sa ganyang level ng pag-iisip. Ano ngayon ang pinag-combine-combine dun sa mga resibo ni Sarah? Paborito niya yan si Sarah, di ba? Ano sabi yung resibo niya? Na pinasa nila sa COA, kaya yun si Attorney Sulaika, ano ang nangyari sa kanya? Ayun, nagsakit-sakitan. Kasi sinulatan ni Attorney Loco, ni Sulaika, at abogado ka, hindi mo alam yung function ng gobyerno, abogadong naturingan, tatanga-tanga. Sinulatan niya ang COA na isang constitutional body na wag ipadala sa Kongreso kung ang Kongreso ay maghanap ng mga papeles at dokumento na ginamit nila para i-liquidate ang ginasto nilang pera. Can you imagine? Naintindihan nyo yun? Hindi. Siyempre hindi. Kaya nga, lakas nyo mag-comment kasi hindi kayo nakakaintindi. Nakakabuisit kasing pakinggan. Nakakabuisit basahin ang daming Pilipino ang lakas mag-comment pero hindi nakakaintindi. That is interfering with the affairs of the state. Di ba? Na dapat siya tumutulong para magkaroon ng transparency ang gobyerno. Siya pa ang nagsabi sa COA, huwag niyong ibigay kung hingi nila sa inyong mga dokumento na ginamit namin pag-liquidate ng mga ginastos namin. Huwag niyo ibigay. Di anong nangyari sa kanya? Yan ba ang magandang modelo natin? Pag may ginawa tayong milagro, tago natin. Sino pala? Ay nalaman ngayon. Sinong nandun? Ayun, nalaman. Nakita na sinaduday ang kanila palang pinagbibigyan ng kanilang mga pinagagastos. Ayun, ang tumanggap ng bayad nila. Si Mary Grace, baka yan yung nagbibinta ng tinapay? Mary Grace, yung mamahalin pang mamahaling tao, mga mayayaman. Si Mary Grace, Bigre, at si Piatos, Mary Grace Piatos, isang pangalan. Ang alam ko lang, Prieto, may tao sa Pilipinas, pero akong alam na Piatos, pero baka mayroon. Yung sa mga liblib na pork, may mga apelyido dyan, Piatos, nakuha sa junk food na Piatos, ginawang apelyido, parang mga ganon. Piatos, baka mayroon, who knows, di ba? Pero ba't ayaw lumabas ni Mary Grace Piatos ngayon? Ba't ayaw magpakita ni Mary Grace Piatos? Mayroon ng award. Ayaw ni Mary Grace Piatos lumabas kasi walang Mary Grace Piatos. Fictitious data. Fictitious information. Bakit ayaw ni Duday magsumpa? Ba't ayaw niya manumpa? Abogada siya. Alam niya kung gaano kaimportante ang oath sa panahon na ikaw magtitestify. Alam niya ang oath. Alam niya yun. Abogada siya. Di nyo kayang explain. Kayo na mga hindi abogada, na hindi part ng korte, di nyo alam yun. Di ba? 7 years akong nasa korte. 3 taon sa Department of Justice. Alam ko din yun. Pero ang marami sa inyo na walang kaalam-alam, ay kung ano-anong pinagsasabi. Ayaw manumpa ni BP. Kasi ano siya, above the law? Yan ang problema sa maraming Pilipino. Loyal tayo sa tao, hindi loyal sa gobyerno. Loyal tayo sa mga apelyido, hindi tayo loyal para sa sarili nating kapakanan. Bay magsimula tayong tumingin ng maayos, ng tama. Maawa tayo sa Pilipinas. Nang ating nilalagay ng mga opisyal ay mga clown. Kung hindi clown, ay tayo yung ginagawang joke. Look at that. Ngayon may kandidato tayong mga bago. Sino yung bagong kandidato natin? Nakakapanlumo. I'm not saying bad about Willie Revillame. Magaling siyang kumanta ng mga kanta-kanta. Gusto ko nga yung iba eh. Senador. I'm not saying na bobo siya. Sinasabi ko lang joker siya para kumandidatong senador. Ano bang alam niya? Nag-graduate siya ng ano? Kapareho ba siya ng utak ni Pacquiao? Na yung 4-year course tapusin niya ng 3 months? Ganun siya ka-genius?
Kung genius siya ni Pacquiao, baka pwede. Kasi si Pacquiao, magsisenador naman ulit, di ba? Genius nga eh. 3 months. Tapos niya ang 4-year course ng 3 months sa UMAC. Di ba? Talino, di ba? Walang kapariho. 8 division champion ng mundo. Okay, isang record. Nag-iisa yan. Sa boxing. So, marami nang mga nagawang batas si Pacquiao. Siyempre, hindi siya. Mga abogado niya na binayaran natin. Mahigit 2 milyon ang gastos bawat buwan sa mga politikong ito dahilan sa hindi sila marunong sa kanilang sarili magsulat ng batas. Bakit? Kasi hindi naman talaga sila mambabatas. Pero pinipilit nating ilagay doon para magdubli-dubli ang gasto natin dyan sa ating mga opisina ng gobyerno. Niligay niyo si Rapi Tulfo na kahit may 100 abogado na private lawyer niya, mali-mali pa rin ang ginagawa niya. At nang naging politiko siya, ganun pa rin ang nangyari. Mali-mali pa rin. O, pambansang chismoso naman. Si Pacquiao, pambansang kamao. Si Rapi Tulfo, pambansang ano? Pambansang chismoso. Ay, si Robin Padilla, pambansang balbas. At ngayon may dadagdag tayo. Sino yon? Mananalo to. Si Philip Salvador. Oh, di ba ang angas natin sa katangahan? Sobrang lakas. So, speaking about politics, kami na taga-gobyerno, we are neutral dahil ang aming sinusuportahan ang gobyerno ng Pilipinas. Yun ang mahalaga. Yun ang mahalaga. Ikaw, kapakanan mo, kapakanan ng bayan, hindi kapakanan ng politiko. Maawa kayo sa sarili natin, di ba? Kahit sa mga lokal na mga bayan, maawa kayo sa bayan ninyo. Pambihira, sobrang loyal. Gaya sa amin, pinanggalingan ko sa Romblon. Loyal ang mga tao sa mga muntoho. Kumusta naman ang bayan? Simpleng ang lupa ng gobyerno na dapat pinapakinabangan ng taga Romblon lahat. Hindi mo pakinabangan, bakit? Nandun sa mga kaibigan nila. Oh, gaya din dito. I'm now in Parañaque. Tingnan mo dito. Saan dito loyal ang tao? Sa Parañaque City? Hindi. Sa Olivares. Yan. Utak ba? Kunti lang ang umandar. It's a pain. Natingnan na ganitong nangyayari sa Pilipinas na hindi ang politiko ang may kasalanan, kundi ang botante na kayo ang naglalagay sa politiko na sinasabi niyong mali. Sinong unang nagpamali? Ay di kayo. Di ba? Kayo. Kasi wala sila dyan kung hindi nyo nilagay dyan. Kung mas loyal kayo sa bayan, ay di sana nagre-research kayo, inaalam ninyo kung anong kanilang kakayahan. Hindi na pag, anong kami sa rally ni BBM? Tanga-tanga. Doon kami sa rally ni Duterte. Bobo. Rally naman ninyo. Rally kayo para sa Pilipinas. Tingnan ng tama. Alamin ang bawat kandidato. Alamin ang kakayahan. Ngayon, kandidato yung si Philip Salvador. O, tama pala. Philip Salvador. Mali yung sinabi ko last time. Hindi ko siya kilala. Kandidato, artista na naman. Willie Revillame, artista din. Oh, naalala ko to si Willie Revillame noong younger pa siya. Doon sa mga calendar girls. Oh, siya itong binibitbit ni Randy Santiago at ni John Estrada ba yun? Na tinatago na niya ang kanyang dahil naninigas na. Halatang halata na. Ay, ito yung dalawang loko-loko naman. Si Randy at saka yung si John. Ay binibitbit siya. Ayun, na sila, na MTRCB. Na censored sila sa ginagawa nila. Oh. Yan. Magiging senador nyo. Si Willie Revillame. Oh, ba't hindi kayo makontento? Dagdag yung si Vice Ganda. Ayaw nyo ng mga tao na para dyan. O yun si attorney, sino ba yung mga abogado na yun? Yung matapang, yung pangalan nun. Kaso naman yun, mahirap din. Parang si Duda yun, abogado, pero naglalagay ng pakok sa daan. Taga Mindanao yun. Taga Mindanao din yun. Nagkakalat ng mga pambutas ng gulong. Pambira. Okay, it doesn't mean dahil abogado na yung tao, matalino na. Bilang dating opisyal ng gobyerno, ng Salaran Registration Authority pa ako, ilang papel na gawa ng abogado nire-reject ko sa isang araw? 10? 15?
Gawa na abogado yun. Mali-mali. Kaya yung trabaho ko, dati, ay tulungan ang abogado na itama. Ang iba mayayabang. Hinayaan ko na. Mali yan, reject. Di ba? Yabang eh. So, ako ay assigned ako ng gobyerno para magturo sa ating mga financial institution, lawyers, registrant, lahat sila. Yan yung trabaho ko. But unfortunately nga sa ating mga Pilipino, kadamihan sa atin, wala tayong pakialam. Kimarunong yan, kihindi, ang mahalaga, ang apelyido niya, bubuto natin. Yan yung problema sa mga Pilipino. Problema ng madami sa inyo. Problema ng lumalaki ngayon na magiging butante later, yan pa rin katangahan na yan. Kaya nagiging comedy ang gobyerno. Tingnan mo dun sa Kongreso ngayon. Ayun, nagsakit-sakitan na naman yung isang testigo. Bakit? Kasi alam nila na mali ang ginagawa nila, pero mas loyal sila sa opisyal ng gobyerno na kaupo. Mas hindi nila kayang sabihin na mali na ito ma'am, ang ginagawa natin, na dapat ni-report na nila sa ombudsman. Mas loyal sila doon sa boss nila kaysa Republika ng Pilipinas. Maging loyal tayo sa bayan. Hindi sa tao, hindi sa amo, hindi sa supervisor, kundi saan? Sa Republika. Ako, I don't care. Kung kailangan kong pailan ng kaso, ang principal ko, gagawin ko yun. Di ba? Pero warningan ko, siyempre. Pero ngayon, hindi ko warningan, papailan ko lang. Di ba? Bakit? Kasi tatanga-tanga. Pag nagtrabaho ka sa gobyerno, dapat alam mo, obligasyon mo, tatapusin mo, obligasyon mo, gagampanan mo, ng ayon sa batas. Yan. Maraming principal. Actually, ay sabihin natin, they are, ano bang tawag na ito sa Tagalog? Guilty. Basta ganun, parang ganun. Sa kasalanan na tinatawag nating technical malversation of public funds. Di ba? Marami yan. Kaso lang, mga problema, yung mga teacher na kasama niya, wala naman nakaintindi. Ano yun? Hindi na naintindihan yun. And in connivance with the people sa division, nagagawa yung milagro. But this time around, in the school na kung saan ako, hindi pwede yun. Dahil nakita kong ginawang mali, titirahin ko yon. Ganyan dapat. Loyal tayo sa Republic of the Philippines. Hindi sa supervisor, hindi sa amo, hindi sa politiko. Loyal tayo para sa bawat Pilipino. Doon at doon lamang tayo tatama sa ating gobyerno. Doon tayo tatama sa paglilingkod sa bayan. Kung ang bayan ang nasa ating isipan at hindi ang kapakanan ng mga politiko na ating nagugustuhan. With that, I would like to say thank you. Kung nakinig ka, ay sana may napulot kang mabuting aral na magagamit mo. As we look forward sa darating na eleksyon na malapit nang maganap, ay sana magagamit mo ang guide na to ng konti para makabuto ng tama, makapili ng karapat-dapat na kandidato. Hindi kaya ngayon dito. Grabe. Nakakalungkot tingnan. Mga congressman na walang silbi. Mga tawag na ito, konsihal ng bayan na walang alam. Can you imagine? 1 year and a half, anong ginagawa nila? Nag-aaral, pagiging konsihal. Pero nagsisweldo. Nagpaaral pa tayo. And then 1 year and a half, ang iba halos 2 years. Ang iba halos 1 year lang. Doon pa lang sila magtatrabaho. On the first place, wala silang alam kasi. So, dapat nga talaga magkaroon ng amendment sa ating konstitusyon na ayaw namang mangyari ng mga congressman kasi baka madamay sila. And it should be in a constitutional body para baguhin, magkaroon ng amendment sa konstitusyon. Hindi ka pwedeng kumandidatong konsihal kung wala kang kaalam-alam magsulat ng batas. Hindi ka pwedeng magkandidato ng congressman kung hindi ka walang kaalam-alam dyan. Dapat mag-undergo ka ng training. Mag-undergo ng training. Ay, yun, unfair. Hindi yun unfair. Unfair ang sumasahod ka na wala kang magawa kasi bobo ka. Yun unfair yun. Di ba?
O kung kami mga guro, sa sahod kami, hindi nagtuturo, ayos ba yun? Katanggap-tanggap ba yun? Okay lang ba sa inyo? Yung mga guro ng mga anak nyo, hindi magtuturo, pero magsasahod? Tapos sabihin nyo, okay, sa senador? Pahimas-himas ng balbas? Walang magawang batas? Yun ang unfair. Di ba? Hindi sumakit ang kalooban ko dahil doon. I'm just emphasizing the truth kung anong nangyayari sa ating bayan dahil sa kapabayaan ng mga butante ng Pilipinas. O, tama na. Hindi ako galit. Yun lang talaga yun. Magandang gabi. Magandang umaga. Magandang hapon kung kailan nyo ito makita. Salamat.